bigyan ko ng example. Kung tayo po is nagsalita po tayo sa Kanya, ang una natin ginawa na kasana isang Diyos. Di ba nga po sabi sa Bible, kung anong unang ginawa mo sa kapwa mo, yun din yung unang mong ginawa sa Diyos. Kung siya po is nagsabi po siya ng masakit sa atin, una niya pong ginawa sa Diyos yun. Gets niyo po ba? Opo. Tapos tayo naman po is kung yung ginawa po natin is yung nagpakumbaba, is anong una natin ginawa sa Diyos? Kumbaga, wag na po tayo magkasalita kasi parang naging makasalanan din tayo. Kahit tayo yung ginawa ng kasalanan. Mahirap din po kasi magsalita ng mga ano syempre. Kahit masakit, ang dami na lang po. Pero huwag naman po yung sobrang sakit na ano. Kumbaga, ang gawin lang po natin is information lang po na nakakasakit na. Huwag yung papatulan na po natin. Kasi magkaiba po yung pinaalam po natin sa pinaalam po, di ba? Wala po magkaiba na po yun. Sa Galatians chapter 5 verse 19 to 22 na kapag dalawa sa inyo makasalanan na pag nagsalita pa na hindi maganda. Kumbaga tayo makasalanan na tayo nung sinabihan tayo ng masama. Sasabihan mo pa, hindi lalong makasalanan ka na rin. Magpupunta lang sa impyerno pag wala kang tunay na pagkakilala sa Diyos. Yun lang. Ako meron. Yung pala, pagka tinanggap mo siya as your savior, hindi ka pupunta sa impyerno. Kaya nga sabi si John 3:16, binigay niya kanya kaya sa isang bugtong na anak. Upang kung sinusumpalataya sa akin, hindi napapahamak, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Muna kasi sa nag-isang iba pang salita. Kumbaga, parang pinaparating mo, parang dagbato ang ano, tinapay, may palaman naman na bato. Parang gano'n yung pinaano mo doon. May laman. Ayun nga, kailangan dapat kang binoto mo tinapay na may palaman na pinakbater. Laman yung bato. Akala ko kiss. Nakanawa ko sa isa Kawikaan 22:6 po na ituro sa batang dapat tama yung lakaran upang sa kanya paglaki hindi niya pinalimutan. Kung ba ngayon po baliktad na dapat ang nasa Bible na po is ituro sa matanda ang dapat ng lakaran upang sa kanya yung pagbata hindi niya ito malilimutan. O dapat nagkakabaliktad na po yung pis na sa bata po ituro, magiging sa matanda na po ituturo. Kaya ang matanda nga po is ginawa po ano siya diba sinabi po sa Bible na siya po yung parang yung siya po sa kanya po pinagkatiwala yung mga anak sa magulang. Kumbaga isipin din po niya kung ano sabihin po sa anak niya yung gano'n. Siya po yung masakit din po yun. Kung siya po yung nagsalita ng gano'n sabihin lang po sa anak niya. Kung sabi ko po ito sa anak ko, makakasaktan pa siya. Diba sabi nga po sa Mateo Kabanata 18 versikulo 21-35. Kaya nagkwento po si Pedro at si Jesus po, nagkwentuhan po sila. Sabi po ni Pedro, Panginoon, ilang beses po ba ang papatawad sa kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Tapos sumagot po ang ating Panginoon Diyos na sabi, hindi ko sinabi 7 beses, kundi 7 ulit na 7. Hindi po yung sinabi doon. Pero hindi po sinabi na pagka nagkasala po siya na 78, hindi mo na papatawarin. Kasi ang 7 po kasi sa Bible is infinity. Pag sinabi po kasing 7 sa Bible, infinite po yun. Kumbaga, di ba pagka sinumber po natin, ang 8 po is infinite. Kasi pag pinahiga nyo po is, in short, infinite po yung sign niya. Kumbaga sa Bible is 7 po din is infinite. Kumbaga kahit gano'n po siya kadami magkaroon ng kasalanan sa small, tulad niya magpatawarin. Ayun lang po. Okay. Mateo chapter 18 verse 21 to 35. Mahaba po kwento po yan. Kahit wala po tayong gadgets, meron na po tayong books. Bible. Kaso tayo po sa mga tao, minsan lang pinapakain lang po natin yung physical natin. Kaya po, sabi po sa Matthew 4:4 na hindi lang sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa bawat salita na naman matawi sa bibig ng ating Diyos. Kumbaga tayo po mga tao, isang pinapakain po natin physical. That pinapakain din pa ito yung spiritual natin. Kumbaga, ang ba't ko nasabi pinapakain din spiritual, hindi ito yung literal na kumakain ka ng tinapay. O kumakain ka in physical. Pero yung spiritual po na sinasabi mo kumakain is nababasa ka rin po yung mga Bibles. Na kahit short lang. Kaya nga nang sinabi ko kanina po na doon po sa may Bible apps na nag-notify po siya everyday. Kumbaga kung ano po yung mas better na binibigay niya po sa inyong Bible, mas okay po. Grabe, no? Grabe ka na? Nung nakaraan po kasi nung Wednesday, diba sinunsin po ang turo? Tuesday po tsaka Wednesday. Yung Tuesday po kasi ang tinuro po nun is about faith.
Sige nga kuya. Kasi sabi ni Tita Jo, kuhanan daw po siya ng vlog. Ayaw po niya, nahiya daw po siya. Pero kay Marfay yata, kinukuha na ka naman doon, di ba? Anong ano po yun ng Don Max? Nung nagturo ka. Pero nung nagturo ka, nakuha na ka niya. Wala po. Sayang. Pero share mo naman dito. Baka pwede mong share. Yung Tuesday po kasi ang tinuro ko po nitong Tuesday lang is yung paano po, kung yung faith po natin sa ating Panginoon. Di ba sabi nga po, pagkarating po sa hukuman. Hindi, sa example po, sa korte, sa hearing, hindi na po tinatanong ng judge kung ano po yung tamang ginawa nyo. Tinatanong po dun kung ano po yung maling ginawa nyo. Kumbaga sa korte po is ang pinapaano po natin is yung maling ginawa. Ganoon din po sa hukuman. Pagka tinanong po, kunyari kaya sa pamilya and sa family, sa anak at sa magulang, tinatanungin ng ating Panginoon is yung ating mga magulang na anong ginawa mo sa batang to, ba't mo napabayaan? Kumbaga itatanong ng ating Panginoon is yung maling nagawa, hindi yung tamang nagawa natin. Kumbaga hindi naman sabihin sa hukuman na pinakain ko yung mga pulubi. Hindi naman ano yun. Kumbaga ganoon lang po, parang kung paano po tayo manampalataya sa ating Panginoon is ganoon din po tayo mamuhay sa sarili natin. Thank you. Tapos nung Wednesday naman po tinuro po rin yung sa, yun nga po, Pintok. nung Wednesday naman po tinuro po rin is yung sa Galatians chapter 5 verse 18 to, verse 19 to 22. Na kasi meron po tayo mga gawa na lang at saka paggawa ng Espiritu. Yung bagay yung gawa po na lang natin, ito yung mga ginagawa natin. Kunyari, example, pakikiapid o kung nakikipagkabit. Pag isa sa mga magawang kasalanan, kunyari, pagkukulam, hindi po ito yung literal na kulam na gumagamit ka ng manika kasi yung ano po, karayom. Kumbaga ito yung kulam na sinasabi mo true words. Kumbaga pag sinasabi po natin, kunyari, sasabi po ng matay ka na, gano'n. Isa sa mga example po ng pagkukulam yun, kumbaga nasa gawa na laman din po yan. Pero nga po tayo sa gawa ng Espiritu, yung meron po tayo siyam nun eh. Mga lang pag-ibig, kabaitan, katsaga, ano mga, kalimutan ko na. Sige na, kinuha mo na lang dito. Pag-ibig. Ano pala yun? Gawa po ng Espiritu. Gawa ng laman pala yung ano, kahit magsabi ka ng ano. Yung pala yung term nun. Yung kunyari pagkukulam po kasi. Kumbaga nagsasalita po kayo na ikakapahamak or hindi ka aganda ng isang tao. Tapos yung pagiging makasarili po. Yung pagkaaway-away. Ganun po. Tapos yung yung po sa iPad ko eh. Tapos sa marami po yun, mga 14 po yun eh. Kasakiman. Pagsamba po si Diyos-Diyosan. Ganun po. Tapos yung si Espiritu na po, meron po tayong siyam nun. Pag-ibig, kabutihan, pagkatsaga, kabaitan, pagkitimpis sa sarili, mga ganun po. Diba? Magkakaiba po kasi tayo ng mga tao na ano, na yung self, ano po natin, kumbaga yung parang pamumuhay po natin sa buhay isa. Kumbaga kanya-kanya po tayo. Ito lang. Corinto 13:4, ang pag-ibig ay matiyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man. 5. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pong apps na nagno-notif po. Kumbaga everyday po siya nagno-notif sa ano ko. Kumbaga, kunyari alas 6 po nagno-notif na po yan. Kumbaga bago po pumapasok, nagpapasada po ako isa. Kunyari po nung nakaraan, yun nga po yung pumasok yung Mateo chapter 18 verse 21 to 35. Nag-notif po siya ng alas 6. Chinek ko po. Nag-notif po. Kunyari, tapos nag-hash din po ako sa mga Google na what's the Bible verse for today. Kahit simple lang po, kahit dun lang po simulan, magbabago po yung isip.
kunyari ngayon pong umaga, ang ano po sa akin is Jeremiah 29:11 na yung short summary na lang po na ano, yung plano po ng Diyos is mas magandang plano ng Diyos kumbaga sa plano po natin. Ganun lang po, kahit mga short verse lang po na ano. Hindi ko na pala napapagawa yung ano, nakakalimutan ko yung ano, yung daily devotion natin. Kahit naman po kami gumawa, madali lang po gumawa. Kasi gagawa po ako mamaya. Thank you, kuya. Subukan natin po ulit mga magkasal. Kaya, mahirap din po na Bible, may Bible din po tayo sa mga apps. Ito po sa akin. Kumbaga, before po 6 or 6. Kasi sinaset ko po yung ano, yung oras. Na bago po matulog. Kinabukasan magkanote bago pumasok. Bago kumaligo, nagbabasa po ako.